So, magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang heat and temperature. Pero bago tayo magsimula, meron akong sasabihin sa inyo mga objectives para mas maunawaan nyo kung ano ba ang pag-aaralan natin sa araw na ito. So, objectives. Number 1, define heat and temperature in simple terms. Pangalawa, identify and explain the three types of heat transfer. Number 3, recognize the importance of heat in daily life. Ibig sabihin nito ay yung mga nilalaman ng pag-aaralan natin sa araw na ito at kung ano yung mga pwede nating matutunan at ano yung mga pwede nating malaman. So, ano nga ba yung heat at saan nga ba nagmumula yung heat? So, meron tayong tinatawag na natural sources of heat. Ibig sabihin na to is yung mga likas na pinagmumulan ng init. Kumbaga, katulad ng sun, ayun sinasabi dyan, the sun, the biggest source of heat on earth. Ayun daw ang may pinakamalaking kontribusyon ng init, sun, diba? Naiisip nyo ba kapag natatapatan tayo ng araw, syempre naiinitan tayo. Kapag lumalabas tayo ng may araw, kahit pa paano is may heat or init tayong nararamdaman. Pangalawa, volcano. Sabi dyan, volcanoes release hot lava and steam from inside the earth. So, sinasabi dyan na ang bulkan daw ay naglalabas ng mainit na lava at singaw. Diba kapag pumuputok ang mga bulkan, kailangan papaalisin na yung mga tao kasi mainit yon at naglalabas siya ng sobrang init na pakiramdam. And ayun yung number 1 na pinagmumula ng init sa ilalim ng lupa, which is yung lava and volcano. Pangatlo dyan is lightning or kidlat. Sabi dyan, lightning produce heat and light during storm. So sinasabi dyan, kapag daw may bagyo, yung kidlat ay naglalabas ng init. Kasi diba may nababalitaan tayo na kapag may nakidlatan is yung katawan nila is parang sunog. Ibig sabihin kapag sunog is nainitan or may tumamang init sa katawan. Pang-apat is hot spring. Hot spring, water heated naturally by the earth's underground heat. So sinasabi dyan, yung mga tubig na natural na umiinit mula sa init na ilalim ng lupa. Kung iisipin nyo, may mga dagat talaga na ang tubig sa dagat is natural na umiinit. Talagang hindi yun ginagalaw, talagang natural lang yung init niya. So, natapos na tayo sa natural sources of heat. Dumako naman tayo dito sa man-made sources of heat. So, ang man-made sources of heat is artificial o gawang tao. Ibig sabihin nun is umiinit siya dahil sa mga gawa ng tao or mga bagay na nahawakan natin. Ang una dyan is apoy, diba? Hindi naman mag-aapoy ang isang apoy kung hindi pinapaliyab ito ng tao or hindi naman to ginagamit sa panluto, diba? Hindi siya liliyab kung hindi siya gagamitin. So, sinasabi dyan, fire used for cooking, heating, and light. So, ginagamit daw yan sa pagpaluto, pag-iinit, para magkaroon tayo ng ilaw, diba? Sa kandila. Kapag sinindihan natin is liliwanag. Ayun yung heat na nararamdaman natin, diba? Kapag dinidikit natin yung kamay natin sa kandila is mainit. Pangalawa is electricity or kuryente. Electricity power stove, irons, and light bulbs to produce heat. So, kuryente, nagpapagana dyan is yung mga plancha, yung mga kalan, bombilya, ganun. Pangatlo is gasoline. Gasoline burn for transportation, cooking, and power. So, sinasabi dyan, sinusunog daw. Diba? Kapag meron tayong gas is mainit. Kaya bawal idikit yung fire sa gas. Next. So, ano nga ba yung heat or what is heat? Heat is the transfer of thermal energy from something hot to something cold. Heat always move from a hotter object to a cooler one. Kumbaga, yung init ay naglilipat ng thermal energy mula sa mainit. So, sinasabi sa pangalawa is, heat always move from a hotter object to a cooler one. So, palagi daw lumilipat ang init mula sa mas mainit patungo sa malamig.
So, ito ang examples ng heat, or ano nga ba yung example ng heat? So, number 1 is holding a hot mug coffee, your hands feel warm because heat moves from the mug to your skin. So, isipin mo, kapag hinawakan mo yung kape, diba, is umiinit pati yung kamay mo kasi dumadali dun yung init mula sa kape na iniinom mo. And, diba, kapag may nilagay tayong mainit sa isang bagay is talagang nadadama yung bagay na pinaglagyan natin. Pangalawa is ice melting in your hand feels cold because heat move from your hand. So, kapag may hawak kang yelo, nararamdaman mo malamig ito dahil yung init is lumilipat mula sa yung kamay patungo sa yelo, kaya natutunaw yon. So, next is what is temperature? So, temperature is a measure of how hot or cold something is. Next is, it is measured using a thermometer in degrees Celsius or Fahrenheit. Number 3, it depends on the movement of tiny particles inside the object. So, sinasabi dyan, sinusukat natin yung temperature by having a C or Celsius or F to Fahrenheit. So, dalawa lang yan. Kapag sinabing Fahrenheit and Celsius is, ang tinitignan doon is temperature. So, sa temperature is tinitignan kung gaano ba kainit or kalamig ang isang bagay or ang temperatura nito. So, example of temperature measurement. Checking your body temperature with a thermometer. And next is a hot cup of coffee has a higher temperature than a glass of iced tea. So, yung una dyan is yung pagsukat ng temperature sa katawan natin. Kapag may lagnat tayo, isang pinagsusukat is thermometer para mas makita natin kung ano nga ba yung temperatura meron tayo. Lagi niyang tatandaan, kapag mas mataas ang temperature is mas mainit at kapag mas mababa ang temperature is malamig. So, sa pangalawa dyan, ang paliwanag is mas mataas ang temperatura ng isang tasa na mainit na tsaa kumpara sa isang baso na malamig na tubig. Ayun yung sabi ko. So, may 3 types of heat transfer tayo. Number 1 is conduction. Heat moves through direct contact. So, yung paglipat ng init sa pamamagitan ng direktang pagdikit. Diba? Kapag nadidikit tayo sa isang baso, is lumilipat sa kamay natin yung init and napipil natin na may mainit sa katawan natin. Yan. Example dyan is, a metal spoon in hot soup gets hot because heat moves from the soup to the spoon. So, diba kapag sinawsaw natin yung spoon natin sa soup is nadadamay din yung soup or yung spoon. Ayun ang tinatawag natin conduction. Number 2 is convection. Convection is heat moves through liquid and gases. So example dyan is boiling water or hot water rises, cold water sinks, and this cycle continues. Another example is warm air inside the room rises and cool air moves in to replace it. So, sa kumukulong tubig, so halimbawa kapag nagpapakulo tayo ng tubig, no, ang mainit is ang tumataas and ang malamig is bumababa. Kumbaga is nagiging, tumataas ito or parang nagiging air siya. Number 3 is radiation. Radiation, heat moves through space using invisible waves. Example, feeling the heat from the sun even though it's a far away. Diba kapag yung init is kahit nasa malayo is ramdam natin, ayun yung tinatawag na radiation. Kung baka kahit malayo siya sa atin is may mainit tayong napipil sa katawan natin. Or kahit hindi natin siya nakikita is nararamdaman natin siya. Summary, heat is a form of energy. Tandaan natin, isang heat ay form ng energy. Lahat ng may heat na nararamdaman natin is may pinagdadaluyan ng energy. So, sinasabi dyan, it moves from warmer to colder objects. Number 2, there are several sources of heat. Source, yun yung sinabi ko, sun, fire, appliances, and etc. So, yun lang. Thank you guys.